Ito na yata ang pinakabrutal na kaso ng pagpatay ngayong unang buwan ng 2026. Isang dalagang natagpo ang patay at putulang ulo sa plantasyon ng tubo sa Valencia, Bukidnon. Nag-alala ang pamilya matapos itong hindi umuwi ng bahay noong Martes, January 6, 2026 at matapos ang 2 araw na paghahanap ay natagpuan nila ang katawan ng biktima sa kalunos-lunos na kalagayan. Ang karumal-dumal na krimen ang yumanig sa lungsod matapos matagpuan ang bangkay ng isang minor de edad na estudyanteng pinugutan ng ulo sa loob ng isang tubuhan sa Purok 1 Sitio Sinait, Barangay Dagat Quidabo, Valencia City noong hapon 8 ng Enero ngayong taon. Mga kamot na taglaw. Dito. Habit! Dito na nangyakit sa ito. Ano na dito? Putong ulo! Masayahin, mabait at ulirang anak, ganyan ilarawan ng kanyang ina ang dalagang si Jennifer Encarnacion. Ang kanilang pamilya ay matagal nang naninirahan sa Valencia, Bukidnon. Simple lang ang buhay ng pamilya bagamat tulad ng iba ay sinubok din sila ng maraming problema. Naghiwalay ang mga magulang ni Jennifer kaya naman napabilang sila sa broken family. Sa kabila nito ay pinili nilang tanggapin ang kalagayan ng kanilang mga magulang maging nang muling mag-asawa ng iba ang kanyang ina at ama. Ayon sa kanyang mga nakatatandang kapatid, lumaki si Jennifer na mapagmahal na anak at responsableng kapatid. Kaya naman talagang nagpanik ang pamilya nang bigla itong mawala at walang nakakaalam kung saan ito nagpunta. Si Jennifer Manggod, ma'am, as a youngest, nagid po na siya pagkamanyahon, usahay po, pagkamalditahon po, pero kana lang kung gara-gara nga po sa mga ate, sa mga edsoon, pero buutan kayo ng bata, ma'am. Buutan kayo siya, kay kana siya, ma'am, naaragin na siya sa balay. January 6, 2026, araw ng Martes, dahil nga pangalawang araw pa lang ng klase matapos ang mahabang holiday, ay excited pa ang lahat na pumasok, ganun din si Jennifer. Maaga siyang umalis ng kanilang bahay ng araw na iyon para pumasok. Kalimitan, pagsapit ng alas 5 ng hapon ay nasa bahay na si Jennifer at tumutulong na sa mga gawain sa bahay. O kaya naman ay ito na ang pumapalit na nagbabantay sa kanilang tindahan. Subalit sumapit ang takip silim hanggang sa tuluyan ng lamunin ng dilim ang paligid ay walang Jennifer ang umuwi sa kanilang bagay. Bagay na hindi nito ginagawa kahit minsan, lalo na at hindi ito nagpaalam sa ina at maging sa mga nakakatanda niyang kapatid. Nagsimula silang mag-alala lalo nang subukan nila itong tawagan subalit nagri-ring lamang ang cellphone nito at agad din niyong pinapatay. Nang lumalim ang gabi ay wala pa ring Jennifer na umuwi ay nagdesisyon na ang pamilya na hanapin ang dalaga. Tinanong nila lahat ng mga kaibigan nito at mga kakilala subalit ayon sa kanila ay umuwi si Jennifer ng pasado alas 4 ng hapon. May nakausap pa sila na nagsabing nakita nila ang dalaga na sumakay sa isang motorsiklo. Subalit hindi nito kilala kung sino ang lalaking nagmamaneho noon. Dahil dito ay lumapit na ang pamilya Encarnacion sa mga kinauukulan at agad nag-file ng blotter sa pagkawala ni Jennifer. Bilang tugon ay agad ding inalerto ng Valencia PNP ang lahat ng kanilang tao para tumulong sa paghahanap sa nawawalang dalaga. Tumulong din sa paghahanap ang mga tauhan at opisyalis ng kanilang barangay. Nang bigo pa rin na makita si Jennifer, ay nagsimula ng tumulong ang mga residente ng Valencia at nagbayanihan sila para hanapin ang nawawalang dalaga. Sinuyod ng grupo ang mga masusukal na damuhan, ilog at sapa sa area, subalit bigo pa rin sila na matagpuan ang hinahanap. Nanawagan na rin ang pamilya sa social media sa kung sino ang nakakaalam sa kinaroroonan ni Jennifer, subalit walang sino man ang makapagturo kung saan ba ito nagpunta. Hanggang sa sumapit ang January 8, 2026. Sa ikalawang araw ng paghahanap ay nagdesisyon ng grupo ng mga search party na suyurin ang masukal na plantasyon ng tubo na sakop ng Sitio Buko Sinait, Barangay Banlag, Valencia City, Bukidnon.
Hindi naman sila nabigo dahil pagsapit ng alas 12 ng tanghali ay nagkagulo ang grupo. Isa kasi sa mga kasama nila na naghahanap ang nakakita sa katawan ni Jennifer. Nakadapa ito sa masukal na bahagi ng tubuhan at wala ng buhay. Ang nakakakilabot pa ay nakita nila na wala ang ulo ng biktima. Nang muli nilang hanapin sa paligid ay nakita din nila ang ulo nito 2 hanggang 3 metro ang layo mula sa kanyang katawan. Dahil dito ay agad silang tumawag sa tanggapan ng kapulisan ng Valencia na agad din namang nagtungo sa area kasama ang grupo ng Soko. Maliban sa katawan ng biktima, ay natagpuan din nila sa crime scene ng mga gamit nito kasama ng kanyang mahalagang gamit at cellphone. Base sa initial findings ng forensics, ang biktima ay ginahasa bago pinatay at hindi pa nasiyahan ng suspect ay pinutol nito ang ulo ng biktima bago inihagis, kaya naman 2 hanggang 3 metro ang naging layo nito sa kanyang katawan. Nakitaan din nila ang biktima ng mga defense wounds sa kanyang kamay, nagpapakita na nagawa pa nitong manlaban bago ito napatay ng suspect. So meron tayong nakitang patay ng katawan ng isang menor de edad na isang estudyante at residente ng Purok Pres, Sinait, Barangay Davao, Valencia City, Bukidnon. Sa initial na investigasyon natin ay itong menor de edad na ito ay nawawala since January 6, 2026 at last po na nakita siya ay nung bandang alas 4 ng hapon. Natagpuan na lang ang kanyang patay na katawan na pinugutan ng ulo. So ito siya sa may plantation ng tubuhan. Nakita, ginagawan na ng paraan para matukoy kung sino ang gumawa sa karumal-dumal na insidenteng ito. Dahil sa pangyayari ay agad na bumuo ang Valencia Police ng Special Task Group na tututok sa kaso ng pagkamatay ni Jennifer Encarnacion. Kasabay nito ay una nang naglabas ng pahayag ang LGU ng Valencia na magbibigay ito ng 100,000 na pabuya sa kung sinong makakapagbigay ng information na may kinalaman sa sinapit ng biktima. Ang nasabing reward money ay nadagdagan pa at umabot ng 200,000 pesos. And nakipag-coordinate na din po tayo sa LGU Valencia City at magbibigay sila ng 200,000 na reward sa makakapagturo o makakapagbigay ng impormasyon sa nangyari sa biktima. At sa ginawang investigasyon ng Valencia PNP ay may nahanap silang mga testigo at agad nilang nalaman na isang lalaki ang huling nakitang kasama ng biktima. Isang lalaki na nagngangalang Marlon Rosaot na residente ng Purok 6, Sitio Buko, Barangay Banlag, Valencia City. Agad silang nagsagawa ng hot pursuit operation para matunto ng suspect. Subalit ang aarestuhin na ito ng arresting officer ng Valencia PNP ay nagawa pang manlaban ng suspect at nagawa pa nitong manaksak dahilan ng kaguluhan at muling nakatakas ang suspect. Nang makatakas ito ay nabahala ang mga residente doon dahil sa alam nila na nasa lugar pa ang kriminal at malaya na gumagala. Kaya naman agad silang nanawagan sa publiko sa kung sino ang nakakita sa suspect. Mabilis na kumalat ang larawan nito sa social media. Sa ginawa pa ring hot pursuit operation ng PNP nito lamang araw ng January 10, 2026 ay agad ding naaresto ang suspect sa tulong ng mga lumad sa bukid sa Purok 6, Banlag, Sitio Buko. Nakitaan pa ang suspect ng mga sariwa pang sugat at kalmot sa kanyang ulo at katawan, senyales na nagawa pang manlaban ng biktima bago niya ito pinatay. Sa pagkakaaresto sa suspect na si Marlon Rosaot ay nanatili itong walang kibo. Ganun pa man malakas ang paniniwala ng PNP na may lihim itong pagnanasa sa biktima. Malamang ay matagal na nitong nakikita ang dalaga na dumadaan sa lugar sa tuwing pumapasok ito sa paaralan at nang makakita ng tiyempo ay dito na nito ginawa ang masamang plano. May mga report din na lumalabas na ang suspect ay dating miyembro ng kulto at dati na umano itong nakulong dahil sa kasong panggagahasa. Kalablabas lamang umano nito sa kulungan, subalit muli na naman itong gumawa ng karumal-dumal na pagpatay. Bagamat magandang bata ay maldita at masungit si Jennifer sa mga kalalakihan.
Kaya naman malimit itong matukso na tomboy ng kanyang mga kaibigan maging ng kanyang mga kapatid. Ganun pa man ay kapansin-pansin ang kagandahang taglay ng dalaga. Sa katunayan ay minsan na itong hinirang bilang reyna ng Buko Sinait Integrated School. Sa ngayon ang suspect ay nasa kamay na ng Valencia Police Station at nahaharap sa mga patong-patong na kaso, kabilang na ang panggagahasa at pagpatay. Samantalang ang katawan naman ni Jennifer Encarnacion ay naiuwi na sa kanyang pamilya sa kanilang bahay. Isa lamang ang nais ng pamilya, ang tuluyan na nilang makamtan ang hustisya. Ni Jennifer Encarnacion. Di pwede. Mga sir, ma'am, nga nili taga-agusti siya akong anak. Dili basta-basta ang giimo sa akong anak. Kinahanglan nga tagaan gigusti siya akong anak. Walay sala ni akong anak, walay kalaban-laban. Salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik sa atin pong mga videos. Huwag niyo pong kalimutang mag-iwan ng inyong salubin at suggestion sa atin pong comment section. Thank you so much po and see you on my next video.